Good morning mga kababayan. Magandang umaga mula dito sa United Arab Emirates. Andito na naman tayo sa ating vlog sa episode na to. Pag-usapan natin ang pasabog ng isang kongresista kasama ang ating dating Pangulong Duterte. Kongresista na to ay si Congressman Ungab dyan sa 3rd District ata ng Davao, kung hindi ako nagkakamali. So weekend pa to actually na pasabog. Ngayon midweek na, kalagitnaan na. So hindi tayo nakatiis na hindi tayo magbigay ng ating saloobin sa mga kabalbalan na pinanggagawa dyan sa ating naturingang mga mambabatas ko, no, dyan sa Senado at Kongreso. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero sa hindi pa, kung gusto mo ng mga ganitong usapin, original to na mga saloobin natin, boses ng masa, boses ng OFW, ordinaryong mamamayang Pilipino, mag-subscribe ka na para mas baybayan mo ang ating mga talakayan, ang ating pag-unlad dito sa channel na to. Malay mo, isang araw dadami tayo dito. Sa ngayon, pag-uusapan natin tong mga kabalbalan na to. Actually, sa loobin na hindi mo nagustuhan or hindi ko nagustuhan ang mga pangyayari dyan sa Pilipinas ngayon, lalo na sa political side sa ating bansa. Yan mga pag-uusapan natin, ano man ang sinabi or pasabog ng nakaraang or dating Pangulong Duterte. So, tingnan natin kung ano ang ribat ng administrasyon. Tingnan natin kung ano din ang kanilang sinabi. Okay? So, ayan. Maalala natin noong weekend, I think Sabado, last Saturday, nagkaroon ng live podcast dyan sa I think sa Davao yun nangyari. Actually hanggang ngayon naka-upload naman yan sa channel ni Mayor Baste, na yun nga, blanco daw ang mga BICAM report or ang BICAM report na nakita nila. Bakit tayo concerned dito or bakit tayo nakikialam dito? Actually hindi lang ako, dapat tayong lahat talaga bilang mga Pilipino, kasi kalokohan na to eh. Makikita mo na kahit naman sa ordinaryong buhay bilang tao, bilang Pilipino, hindi ka po pwede or hindi dapat na magbigay ka ng cheque, pipirmahan mo and then blanco ang amount, di ba? Ewan ko na lang sa inyo kung ginagawa nyo yan. Unang-una ako hindi, dahil wala rin naman akong cheque. Anyway, yun nga, BICAM report, blanco ang mga amount, which is hindi dapat. Dahil paano ka mag-come up ng mga budget mo sa national, actually ito yung pinag-usapan dito, yung national budget for 2025, which is kasama ako, tayo, ano man ang magiging kahantungan nitong budget na to. Actually yung budget na to, in the first place, hindi siya developmental more on ayuda, di ba? When you say hindi siya developmental, dahil wala siyang budget when it comes to DPWH, yung mga project na dapat i-implement, like for example yung subway project diyan sa sa Maynila. So hindi kung hindi ako nagkamali, hindi talaga siya binigyan ng budget. Na ibig lang sabihin,
walang balak talaga na ma-develop, kaya hindi siya developmental, more on ayuda siya. Sa Bisaya pa, hinabang lang ba, hinabang dala pamulitika. So ayun, ang budget na ipasa around December pa yan. Ngayon, yung budget na yon, ang pinanggalingan nun o basis nun is yung BICAM report. Ngayon, ang nakapagtataka dahil sa BICAM report na yon, blanco ang mga, maraming blanco. Tama pala doon, maraming blanco na mga figure doon sa allocation. So, hindi mo na nga binigyan ng allocation ng PhilHealth na budget. 'Di ba? Walang ano, 'di ba? Why kasing-kasing, kumbaga. Wala sa puso talaga ang mahihirap. Kasi ang PhilHealth para yan sa majority talaga sa PhilHealth para yan sa mga mahihirap nating kababayan. Ikaw, ako na hikahos sa buhay. So pag nagkasakit ka, PhilHealth dapat ang sasagot. Kaso hindi binadgetan, di ba? Doon pa lang heartless na mga point. Okay? Ngayon sinasabi na BICAM report pala man yan ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Duterte. Ang problema, yun nga, BICAM report is the basis para magkaroon ka ng national budget, or doon mo babasihan yung national budget mo. So, ang ginawang kabalbalan, may mga hokus-pokus, siguro dahil binigyan ng tagpa 5 million ang mga nasa dapat pumirma noon, pinirmahan nila. 'Di ba? 5 million na allegedly 5 million daw ang mga ulo nung pumirma kahit blanco ang pinirmahan. So, bicameral report, ibig sabihin lang noon na yung report ng lower house, which is ang HOR or House of Representative, saka yung upper chamber, yung Senado. So may tinatawag sila na third chamber. Yun yung sa Senado, kumbaga yun yung finance committee, and sa Congress naman yung mga kasapi ng budget allocation. So yun yung mga yon, kasi hindi naman yan lahat sila mga committee para sa national budget. Ang problema, ganun na nga ang sinabi ng dating Pangulo at saka ng congressman na naka-discovery nito. Itong administrasyon biglang naaligaga, biglang na nagpanic ba, defensive. Naglabas ngayon ng rebuttal or pahayag itong si E.S. Bersamin, 'di ba? Naturing ang dating Supreme Court official to, judge or something. Basta dating may katungkulan sa Supreme Court. Hindi basta-basta na tao or hindi basta-basta ang Pilipino. May karanasan or kumbaga isa sa mga henyo pagdating sa batas o paano gawin ang mga bagay may kinalaman sa batas. Pero nagpahayag siya na fake news daw ang sinabi ng dating Pangulong Duterte based doon sa na-discovery ni Congressman Ungab. Paano naging fake news yun? Di ba galing sa yon, Senado at galing sa Kongreso na mga dokumento? Paano mo sabihin fake news? Di ba? Masyadong defensive. Napaghalataan na lang tuloy. Ito rin sabi ng Pangulong Marcos. Sabi niya, he's lying. Nagsisinungaling daw si Pangulong Duterte. Paano naman nagsisinungaling yon? Kitang-kita mo na bangag talaga, wala sa hulog kung sumagot. Kasi unang-una, hindi dapat sila ang sumagot noon. Kasi ang kumbaga ang inuusig noon initially yung
Congress saka Senate na nakapirma doon, di ba? Ngayon, bigla silang defensive mode kung ano-ano ang sinasabi, nagsisinungaling si Duterte, nagpi-fake news, at ito naman ang masaklap dahil pinipick up to ng mga bayarang media. Buti na lang mayroon na tayong mga vlogger ngayon na nakakasilip kung ano talaga ang totoo. Kahit dito sa mga pamahayagan dito sa mga balita, ganyan din ang lumabas na nagsisinungaling daw si Duterte, dapat daw kasuhan kung ano-ano ang mga sinasabi, hindi naman daw totoo. Ganon kaagad ang defensive mode. Napakasaklap dahil unang-una magkaiba ang pinag-usapan ng mga dokumento. Kumbaga, ang BICAM report, hilaw pa yon. Ang GAA or ang General Appropriation Act, siyempre, ano na yon, kompleto na yon. Hindi lang may figure, kung hindi, sinisingitan na kung ano-anong mga amount na malalaking amount, million, billion ang pinag-uusapan dito. So, magkaiba talaga yon. Siyempre, kapag act na siya or General Appropriation Act, kumpleto na yon. May pirma na nga ng di ba? Pinirmahan na nga ng Pangulo, di ba? Niratifika na ng Senado at ng Kongreso. So, in between nun, doon nangyayari ang kabalbalan. Di ba? Pinalitan, dinagdagan, siningitan. Ang tanong kung sino. Hindi natin sigurado kung sino ang dumagdag doon or ang fill in the blanks noon. Kasi blanco nga ang di ba? Ang BICAM report. Parang exam lang 'yan ng ng mga elementary high school. Actually elementary, fill in the blanks. So ikaw na bahala kung ano diyan ang ilagay mo. Hindi, napakaswerte nila. Napakalaking kababalaghan ang ginawa nila. Tapos sila ang magsasabi ngayon na fake news daw. So hindi na tama. Malaking kabalbalan talaga yan dahil bilyon ang pinag-uusapan dyan. Unang-una, nung nangyari ang budget hearing or ang pag-finalize ng national budget nung December pa yan mga around December 11 to 15, mga ganun kung hindi ako nagkakamali. Itong si Senadora Manggagamit, si Senadora Amy Marcos, naglabas na ng nag-tweet na yan noon na paano ko pipirmahan ang mga blanco na mga dokumento na hindi ako sigurado kung ano man ang nandoon dahil mga blanco nga. Kaya hindi siya pumirma. So in fairness sa kanya, hindi niya pinirmahan yon. So doon pa lang, confirm na mga blanco nga yon. At from that point, doon sa sinasabi ng Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte, tama, di ba? Hindi siya fake news. Tama talaga na mga blanco yon. Napakalaking nun, kasalanan nun sa batas. Bakit blanco yon? Kaya nga hindi pumirma si Amy Marcos. Kahit na hindi siya pumirma, kulang pa rin dahil bakit hindi siya gumawa ng aksyon? Hindi lang nagsalita siya, yes, pero bakit hindi siya gumawa ng aksyon? Di ba? Unang-una, yung kapatid niyang bangag dapat sinasabihan niya yon na yan, delikado yan. Huwag mong pipirmahan yan dahil nagmula yan sa falsipikadong dokumento which is ang BICAM report. So kung mali ang BICAM report, may paglabag sa batas ang BICAM report, paano nagiging tama yun doon sa lamesa na ng Pangulo? Kabalbalan. Klaro na nagkonsabahan sila para magkaroon ng malaking pangungurakot na naman. Kitang-kita naman kahit ikaw na naglalaba dyan ngayon, nakikinig sa akin or kung ano man ang ginagawa mo, hindi na kailangan magiging
henyo para hindi mo maintindihan ang mga bagay-bagay. Kung sa salitang Bisaya pa yan, lipat-lipat ba? Lipat-lipaton ka ba? Murag dunay magic nga gipanghimo aron lang malipat-lipat ka. Pag nalipat ka na, wala na, talo ka na. Kinabukasan mo, kinabukasan ko at ng mga anak natin ang nakataya dito. Kaya eto, kailangan nating magsalita na. Kailangan nating ibahagi ang ating mga pagtutol sa mga kaganapan na ganyan. Malaking kabalbala na pinagagawa nila. O paano ka nagiging tama sa mga statement mo na sasabihin mong he's lying o nagpapalabas siya ng fake news na ang pinanggalingan ng ano niya sinasabi galing naman sa dokumento na public documents na yan eh. Although ang may access niyan yung mga congressman at saka senador, pero siyempre itong si Congressman Ungab may access yan, dating ano yan eh, dating chairman yan ng appropriation committee diyan sa Kongreso. So paano nagiging ano yan, hindi yan pwedeng maitago sa kanya dahil may access siya. So kung ano man yung nakita na discovery niya, nakakaalarma talaga yun, di ba? Kahit naman na sa ngayon pag nagsalita ka, ito ang, for example lang to ito ang birth certificate, tiningnan mo, ito ang mga nakalagay dyan. Tapos doon sa isang dokumento na kinukuha mo is magkakaiba or hindi akma doon sa birth certificate mo. Siyempre falsifikado yun, hindi valid yun. Napaka basic lang yan. Ngayon dahil pinirmahan niya, dinipinsa niya, malamang sa malamang kakunsaba talaga siya sa korupsyon na yan. So ano ang bottom line dito? Una, bilang ordinaryong Pilipino, ang dami nating mahihirap na nagsisikap dyan sa Pilipinas, mabuhay. May mga vlogger tayo na pinapakita na nila halos na hubad na kahirapan, di ba? Para lang matugunan, may maawa, may mag-donate. Pinapakita nila ito, mahirap na to, butas-butas ang bahay, butas-butas ang damit, walang makain. Diyan sa mga kanayunan natin, ang hirap ng buhay. Tapos ito ang mga politiko natin. Ito ang presidente nating walang puso. Diba? Napakasakit isipin na sila ang pinagkatiwalaan. Paano patakbuhin ang ating bansa? Paano magkaroon ng hustisya ang ating sabihin natin ang pundo? Hustisya in the sense na magiging balanse para sa mga mahihirap, lalo na sa ating mga kanayunan. Pero kahit na palsipikado ang dokumento na yan, para sa inyong kaalaman, walang budget. Ang sabi ko nga kanina, walang budget ang DPWH, walang budget ang Department of Agriculture, NIA, National Irrigation Authority or Administration. Walang budget. So paano magiging ma-develop o paano matutulungan ang mahihirap nating mga magsasaka? Paano mapaunlad ang ating issue na may kinalaman sa pagkain kung ganyan na walang budget ang ating Department of Agriculture? Hindi lang yan, napakarami ang kinaltasan or inalis na mga budget dahil doon nilagay sa ayuda. Ayuda gamitin para sa politika. Dahil mag-eleksyon na, siyempre dyan sa Pilipinas, alam naman natin ang kalakaran, aminin man natin at hindi, lagayan, ito sayo, ito sayo, ito sayo.
ito ay boboto mo ha. Yan ang nangyayari sa Pilipinas. Nasa DNA na natin daw yan, na ganyan talaga ang kalakaran. Kaya ang hirap. Paano natin na paunlarin ang ating bansa kung tayo mismo hindi na nagsasalita? Marami sa atin ngayon dyan, busy sa kanilang pamumuhay, busy sa araw-araw nila, busy sa kung anuman ang kanilang source of income. Maliit man o malaki, napaka-busy nila. Wala na sila halos pakialam nito kung ano man tong sinasabi natin. Tama ba to o hindi? May katotohanan ba to o hindi? Kaya ito tayo ngayon. Kailangan nating magsalita at kumilos. Ano ba talaga? Bakit ganito ang ating kalakaran sa Pilipinas? Dapat bang magpatuloy na ganito? At ang pinakamalaking katanungan dyan, sabi sila ng sabi na kailangan or gusto nilang ma-impeach si Sara. Itong malaking pagkakamali na to. Ito ang tunay na impeachable offense. Ito ang tunay na impeachable talaga. Dahil hindi lang about billions of fund ang involved dito. Kung hindi, isang patunay to na tama nga si Sara, hindi marunong magdala ng bansa or hindi marunong magdala ng kapangyarihan or lasing sa kapangyarihan ang ating presidente ngayon. Napakalaking pera ito. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng ating bansa. Budget yan eh. National budget. So ang panawagan natin, panawagan ng dating Pangulo, panawagan ng mga may alam sa batas, i-recall yung budget na yan at ipaliwanag kung bakit nagkakaganyan. Otherwise, kung ipagpatuloy mo yan ng falsipikado, kasabot ka talaga sa korupsyon. So ikaw, kahit busy ka ngayon, mag-iwan ka ng komento dyan sa baba, pag-usapan natin. Dahil kasama ka, kasama ang boses mo sa boses ng masa na to. Hanggang sa muli. Maraming salamat mga kababayan.